kaya napuputol. Good morning po, Calamba City, Laguna. No, meron lang po tayong ilalahat, no? May ilalahat lang po si Sumbungan Channel sa aking resources, no? Sa ating resources sa social media na dapat aking ilalahad. Baka ma-surprise tayong lahat. Itong darating na Lunes, July 27, 2026. Now is July 23, 2026. 4 days more to go, no? At malapit na mag-SONA ang huling SONA. Huli na ba? No? Ng ating presidenteng bangag, si Bongbong Marcos. So, before I resume sa ating live ngayong umagang ito, ay ating antayin yung mga followers po ni Sumbungan Channel bago tayo mag-resume sa ating live ngayong umaga. Antayin natin si Nanay Lucina Flake, si Jingjing at iba pang mga ating mga beloved followers ng Sumbungan Channel. At sa iba pa, no, buong Calamba, no, ito dapat inyong malaman. No? Ayan na si Nanay Lucina Flake, no, si Jingjing kaya papasok. Busy ho yata yan sa kanyang gawain. No? Kailangan nyo po itong malaman. No? Dahil sa yung aking sinasabi ngayon ay baka ilantad po, no? Nasa social media po ito. Ito pong nag-a-announce yata ay parang radio commentator din. No? Radio commentator siya. At ito yung kanyang opinion. No? Tayo po ay silently, no? Hindi natin alam. Busy tayo, no? Busy tayo sa impeachment, no? Sa impeachment ni Inday VP Sara. At maraming nagagalit sa Meralco dahil nga sa pagtaas ng kuryente. Magandang umaga, Ray Ali, no? Magandang umaga, kaibigan, no? Dahil po tayo ay busy sa social media tungkol sa impeachment nga ni Inday VP Sara at puro na lang kasinungalingan itong pag-interview kay Attorney Melvin Matibag, no? Sayang itong si Attorney Melvin Matibag, ito po ay member po ng Tau Gamma Phi, no? Hindi po lahat ay nagagalak sa ginagawa ni Attorney Melvin Matibag as our brad ng Tau Gamma Phi. Bahala na ang Diyos sa iyo, tol, no? Bahala na. Gagamitin ka lang ni BBM kagaya ng ginawa nila kay General Torre. No? Nananahimik po ngayon si General Torre, no? Siyempre, para manahimik lang ay siyempre hindi maiwasan yung alam mo naman yung napaka-trending ngayon, yung maleta. Alam naman po natin, every hearing sa Senado ay hindi po talagang secretly, no? Meron mga envelope at maleta. Secret yan. Marami kang resourceful na nagbabalita po kay Sumbungan Channel. At ngayon lang po ako nakapag-live dahil po ako po'y nabigla sa nakita ko sa social media kanina. Kaya po ako nag-post. Magandang umaga po, Reynald Marcelino Rojas. Magandang umaga po, sir. Nabigla po ako sa nakita ko kanina. Siguro ano nyo sa timeline nyo nga
itong darating na July 27, wag na kayong mabibigla. Dahil nandito na po si Sumbungan Channel ng Kalamba, Sumbungan ng Kalamba o Sumbungan ng Laguna na inilalahad ko na habang wala pa ang July 27, 2026 na baka, no? Kasi yung baka hearsay po yan. Alam niyo naman po ang isip nito ni BBM, no? But before I resume, akin mo po munang i-announce po sa inyo nga antayin po natin yung kanilang pinapalawig na sulat, no? Ito na yung sinisimula na ng DSWD, yung uplift 2,000. Yan po ay questionable po yan. Dahil ang nakakakuha lang po yung mga karatig ng barangay officials. Ewan ko po, meron na yata dito sa Kalamba. Pero ang tanong, nabibigyan ba ang buong constituents ng mga barangay na ito? May balita nga po nga ultimo ang kapitan at mga kagawad ay kumuha ng uplift assistance na 2,000. Ang kakapal na mga mukha nitong mga kapitan na ito at mga barangay officials. Ngayon, sa aking i-announce na naman, antayin po ninyo dahil pinapalawig na po sa Visayas ang itong sulat na ito nga ayuda daw. Pero, no, oras nga dumating dito sa Kalamba dahil sa barangay na naman daw po ito i-dispose, oras na dumating dito sa amin sa barangay Parian, maniwala kayo, pupunta ako sa barangay, pupunitin ko lahat yan. Pupunitin ko yung sulat na yan galing national. Dahil yung sulat na yan ay isang paglilin lang na naman sa taong bayan. Nga ilalagay nila ayuda. Pero sa baba po ng kasulatan na yan, nandun po yung nakalagay nga revised code. Nga i-revise po nila ang 1987 Constitution ng ating batas. Dahil po pinapalawig po nila ang CONAS. Ano po ang ibig sabihin ng CONAS? That is a Constituent Assembly. Pinapalawig po ng mga tanga o bobong kongresista sa buong Pilipinas. We have 361 congressmen in the Philippines. Pinapalawig po nila ngayon yung sulat na yan. Ang dami pong nagtanga-tangahan, nagbobobobohan dahil nga siyempre ayuda ang kanilang pinapalabas. Ngayon, ang laki ng pagsisisi nila, basta na lang kasi sila pumirma, hindi nila binabasa yung papel nakalagay doon sa baba. Revision ng saligang batas. Kaya po sana maging matalino na po sana tayo. Huwag po tayo basta-basta pumirma sa isang kasulatan dahil nalilin lang po tayo sa pamamagitan ng ayuda. Ito na po yon. Nagsisimula na po si BBM itong uplift. Yung una, 200,000 per barangay sa buong Pilipinas. Nandun na po, nakuha na po ng mga barangay natin ang 200,000. Ngayon, naramdaman ba ninyo? Naramdaman ba ninyo yung 200,000 na yan sa inyong mga barangay? Yan po ang aking sinasabi. Kaya paldong-paldo ang mga kapitan sa buong barangay ng Pilipinas. Dahil nga, siyempre, kung matutuloy ang eleksyon ng November 2, 2026, ay saan pagagamitin ang 200,000? Pero ngayon, may bagong balita si Sumbungan Channel. Itong July 27, 2026, magandang umaga tol, PV Platon Perez,
ang ating mahal na Brad ng Taugama nga naging bukal at tumakbo ng Vice Governor ng ating lalawigan ng Laguna. Magandang umaga, brother. Siguro, tol, hindi mo alam itong sinasabi ko ngayon. Itong darating nga July 27, maaari ba o mabibigla ba ang sambayanang Pilipino nga i-announce ng bangag nating presidente, i-announce niya nga ipopospone niya ang election November 2, 2026. Ang tanong ko, may magagawa ba ang COMELEC commissioner na si George Garcia pag in-announce ng ating bangag na presidente nga kanyang ipopospone ang election November 2, 2026? Alam niyo kung bakit nila ginagawa ito? They are preparing itong pinapalawig nila na sulat na Constituents Assembly para maging Prime Minister itong si BBM. Alam ko, maraming hindi nakakaalam nito. Tol, ang aming mahal nga bukal, ang aming mahal nga Vice Gov, kahit sabihin natin hindi ka nakapasok, tol, sa puso't damdamin ng Taugama ay aming kang binoto. Number 1 si Sumbungan Channel, tol. Binoto kita. Ano? Ay, ang balita ko nga, tol Piwi, ay si JM Krait ay brad din ng Taugama. So, naghati ang ating mga distrito sa lalawigan ng Laguna. Kasi yan ang balita eh. Brad din daw sa Taugama itong si Vice Governor J.M. Caray. Ako po'y nabibighani o ako po'y nabigla. Ano kung makikita nyo po sa timeline nito? Habang po ako'y nag-i-explore po kanina, meron po isang radio commentator. I don't know kung he is a radio commentator. Bigla akong nanlamig. Dahil po, si Sumbungan Channel po ay tatakbo pong konsyal ng Barangay Parian. Yes. Kaya ako po'y nanlamig. Kasi kung i-anunsyo ni BBM itong July 27, itong nakadarating na Lunes, kung kanyang i-anunsyo na ang November 2 Barangay SK election ay kanyang ipopospone. Paldong-paldo na naman ang mga kapitan sa buong Pilipinas. Lahat ng mga benepisyo, paldong-paldo na naman sila. Diyos ko, ano na ang nangyayari sa Pilipinas? They are already bending the law. Mantakin nyo. 1987 Constitution natin ay kanilang babaguhin sa kanilang kahibangan. Mga pisting yawa kayo. Kayong mga kongresista ang gumawa ng batas na ito. Pero kayo din ang sumisira ng saligang batas na ito. Bakit nyo babaguhin? Bakit nyo babaguhin ang saligang batas 1987? Wala na kayong puso't damdamin. Kayong mga kongresista, kayong mga pisting yawa. Isa kayong salot sa lipunan. I don't know, Brad Piwi, Platon Perez, kung alam mo ito. Itong darating 27, there is a surprise announcement daw
galing sa bunganga ng bangag na presidente na si BBM. May magagawa ba? May magagawa ba si Comelec Commissioner George Garcia? Wala na. 2031 na naman po. Dahil malabo po. Tandaan nyo ito. Lalawigan ng Laguna. Malabo matutuloy ang eleksyon ng 2028. Kaya nga po pinapalawig po nila yung sulat. Dahil po sa Visayas po, makalat na po yung sulat na yan. Nga kanilang ipapalabas nga ayuda. Kaya dahan-dahan po kayo. Wag na wag kayong papayag Laguna na babaguhin ang saligang batas dahil lang po sa pamamagitan ng ayuda. Yan ang kanilang ipapalabas na sulat. Oras dumating sa amin sa Barangay Parian, mag-away na kami ni Kap Rodney, pupunitin ko yung sulat na yan. Yan po ay isang paglilinlang sa taong bayan. Huwag kayong bastang pumirma sa palabas ng mga kongresista na ito. Huwag tayo magpalinlang sa pera ng kanilang ninakaw. Parang awa nyo na. Lalawigan ng Laguna. We are not for sale. Dahil lang sa ayuda ng kanilang pinaglilindang ngayon. Yung una, 200,000 para sa mga barangay kapitan. Para daw sa mga health. Tanong ko sa inyo, 54 barangay, sa mga nakatanggap ng 54 barangay captain, ramdam ba ninyo ang 200,000 na bigay ng ating bangag na presidente sa buong barangay ng Pilipinas? Tanong ko sa inyo, ramdam nyo ba? Diba hindi? Tapos ito na yun, yung 2,000 pesos na uplift assistance daw para sa mga 4Ps. Nakatanggap ba kayo? Kung ano yung nakalista nung noon pa. This is a corruption. This is what we call betrayal of trust. Wala po tayong magagawa sa ginawa ni BBM. Halos po ng ahensya nga hawak ni BBM, wala po tayong mapagsumbungan. Punta ka sa NBI, punta ka sa ganito, DILG Ombudsman. Ano? Wala. Matatabunan lang ang yan. Wala tayong makukuha nga sandigan. Tayong mga ordinaryong tao lang. Tingnan nyo, pinakulong nila si Marcoleta, pinakulong si Mark Defensor. Alam nyo kung bakit, number one, bakit nila pinapakulong itong si Marcoleta? Hindi sa pinalabas nila nga 75 million ang binigay ng mga donations coming from other businesses. No? Ginawa nilang plunder. Bakit? Yung binigay ni Anton Lagdameo, 175 million. At sa galing sa PCSO, itong si Melvin, yung ni Lisa Marcos, yung sa PCSO, bakit hindi nila ginawang plunder? Bakit hindi nila kinasuhan si BBM? Worth of 175 million out of 75 million na binigay ng donation para kay Marcoleta. Si BBM 175 million, bakit
hindi nila kinasuhan? Bakit hindi nila pinapakulong si BBM? That's the real fact. That's we are experiencing right now. Kung bakit nila pinapakulong itong mga naglalayag, naglalahad ng katotohanan. Tingnan mo to si BBM. Mayroon na bang napakulong mga kongresista, mga salot sa lipunan? Ang pinakulong nila si Diskaya, mga pisting hawa. Hindi namin kailangan ang mga kontraktor nga makulong. Ang gusto namin makulong itong si Saldico, si Martin Romualdez, itong mga maleta-maleta gang. Until now, no? Kung sino ang bumabatikos kay Inday VP Sara, yun yung mga nabigyan ng maleta. Ano na ang nangyayari sa Pilipinas? Yang si Luistro. Diyos ko mio, kung sino pa yung nabigyan ng maleta, yun ang nag-ipapa-impis kay Inday VP Sara. Ini-impis nila si Inday VP Sara dahil sa 125 million. Eh kung sa mga sarili nila, trilyon na ang mga ninakaw sa kaban ng Pilipinas. Ano nangyari? May nakulong ba sa isa sa mga kongresista? Di ba wala? What is happening now sa ating Supreme Court? Please, sikat na po. Sikat na po ang Pilipinas. Sa mga noontime show, pinaglalaruan na lang ang larawan ni BBM. Ilang beses na po lumilipad si BBM sa daigdig para mangutang. Tandaan nyo kung hindi nyo alam, ang NAIA 3 po, hindi na po may-ari gobyerno. Ibinenta na po ang NAIA 3 kay Ramon Ang sa San Miguel Beer Corporation. Ang Atrium Makati, malapit na itong Atrium Makati dito sa Mayan Greenbelt. Alam ko yung Atrium Makati, binenta na po ni BBM ang Atrium Makati. Halos po ng ahensya ng gobyerno ay dahan-dahan na pong binebenta ni BBM. Paano po tayo? Ay magandang umaga po, Biggie Paminyano at Lily Fajardo Ikalaw. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po at nakapagbigay na naman po tayo ng point of view, no? Dahil papayag ba tayo, wala ko tayong magagawa eh. Kahit pumayag o hindi, wala tayong magagawa. Pag anong utos ng bangag na presidente, ay yun ang masusunod. Kung hindi man matuloy ang November 2 barangay SK elections, ay magagawa ba tayo? Kaldo na naman ang mga kapitan, mga sekretary, mga treasurer, at mga alipores po ng kapitan. 2031 daw ang magiging election. 5 years na naman tayo magtitiis. Aldrin Malihan, magandang umaga po. Kung kayo po'y magtatanong sa akin ngayon, ako muna magtatanong sa inyo, kailan ba ho si Sumbungan Channel nag-live o naglalahad ng fake news? Since 2016 pa po tayong nagpapalawig ng pagmumukha nito. I never been fake news. Makikita nyo po sa timeline to yung sinasabi ko. Hindi ko lang po itinapos po ang kanyang anunsyo. I don't think na siya po ay radio commentator. Pero nakapag-isip po ako. Malalim na pag-iisip na maaari po. Pwede po
nga i-anunsyo ng bangag nating presidente nga i-postpone niya ang November 2 Barangay SK election. Nabigla po kayo. Nag-post po ako kanina. Sabi ko, kailangan kong mag-live. Kailangan kong ilahat ito. Matuloy man o hindi, at least nakapagbigay po ako ng advance sa inyo nga para hindi kayo mabigla sa darating nga Lunes, July 27, 2026 ang SONA ni BBM. Nandito po ang ating mahal nga Piwi Platon Perez. I don't know kung alam po ng ating mahal nga bukal, no? Sa itong anunsyo nito. Tayo naman po, si Sumbungan Channel po ay naglalahat lang po ng katotohanan. Hindi po tayo naglalahat na fake news po, no? I never been to do that sa aking mga followers po sa buong Laguna. Hindi ko po nagagawa ang mga fake news dahil hindi ko po gawain yan para lang ako'y sumikat. Hindi ko na po kailangan magpasikat. Sikat na po ako sa YouTube noon 2017, 2020, no? Kaya po hindi na ako masyado sa YouTube dahil may nag-delete po ng aking YouTube at ito po nga pumutok po ang Sumbungan Channel 2022. Kaya dito po ako nagko-concentrate ngayon sa Facebook. Kahit hindi na po ako nasahod sa YouTube. Ang sa akin lang po, wala akong pakialam sa sahod o remittance ng yung mga sahod pa sa YouTube, sa Facebook dahil dinanas ko po for 3 years sa YouTube. Sumasahod po ako ng 48,000 for 3 years. Monthly po yun. Pero sa ngayon, hindi ko na po kailangan yung sahod-sahod na yan. Oh, mas maganda kung sumasahod po ako. Kaso nga lang po, dito sa Facebook po ay unmonetized po ako. Dahil sa aking mga binabalita nga po, tungkol nga po kay BBM ay hindi ina-accept ng Facebook Philippines. Pero tuloy-tuloy pa rin naman po ako sa YouTube ko. Kaso nga lang, siyempre, sa dumadami na pong political vlogger po sa Pilipinas, we are thousands. Eh, siyempre po, yung mga nandun po lagi sa liwasang Pilipino at sa Luneta o saan po, ay 2022 po ay lagi po ako doon. Lagi po ako sa liwasang Pilipino. Tayo po isang ordinaryong tao lang po ay hindi kaya ang budget para po sumuporta sa ating vice president. So, wala ho ba kayong mga katanungan? Brad Piwi, kailangan ko ang inyong katanungan, bro. May mga katanungan ho ba kayo? No, magsimula tayo kay Nanay Lucina, kay Ray Ali, kay Reynald Marcelino Rojas, di ba ito? Kay Nanay Asuncion, kay Piwi Platon Perez, kay Vicky Pamiñano, kay Lily Fajardo Kicalao, at kay Aldrin Malihan. Do you have any questions? No? Gusto ko pong tayo po'y mag-usap. No? Sa inyong palagay, sa SONA, ako na lang magtatanong sa inyo. Sa inyong palagay, it will be gonna happen sa Lunes, sa darating Lunes, July 27, it will be possible nga nakita ko po sa social media nga it will be possible. Is it possible nga i-anunsyo ni BBM pagpo-postpone ng barangay SK elections itong darating nga November 2? Is it possible? Ako na po nagtatanong po sa inyo.
Is it possible po? Mangyayari ho ba ito? Dahil pinupush po ito ni Senator Amy Marcos na i-postpone itong BSK elections November 2. This is, kasi gusto po tayo mag-usap mo tayo. Mag-usap po tayo na ako na po nagtatanong, si Sumbungan Channel na po nagtatanong sa inyo, is it possible ba mangyayari ito? Itong July 27 nga darating. Nga i-anonsyo nga po, nga i-postpone ni BBM ang barangay election November 2, 2026. Alam niyo po, gusto ko po, ako po, in myself, gusto ko po mabago po ang sistema ng aming barangay Parian. Kahit po walang pera po, si Sumbungan Channel. Pero, pinagmamayabang ko po sa inyo, meron po ako nito. Meron po ako nito. Meron po ako nito. Yan lang ang pinagmamayabang ko po sa inyo. Meron po akong paninindigan, tapang at malasakit. Sa aking pagbablog po, opo, minsan hyper po ako. Noon po, wala po kayong maririnig sa akin nga hindi nagmumura. Every click of the clock po, nagmumura po ako noon. Pero, sa dami-dami pong mga followers po ni Sumbungan Channel, ay sabi nila ay pwede bang iwas-iwasan ko ang pagmumura. Yes. Pinapaano ko po sarili ko na kahit hype po ako, magiging hype po, hyper, ay talagang iniiwasan ko na po talaga magmura. Pero hindi talaga, hindi talaga kaya nga, yung puso't damdamin na yung bang makapagmura ka, segundo lang. Magandang umaga, Jingjing, shawarat. Shawarat yan. So, sa aking palagay po, sa aking katanungan po sa inyo, is it possible ba na mai-anunsyo ni BBM na i-postpone niya ang barangay SK election sa November 2? Yes. Is it possible? Posible ho talagang mangyari. Kaya wag na po kayong magugulat kung ito na po talaga ang ating kasaysayan ng Pilipinas. Magandang umaga, kaibigan, Eddie Taduran. Sa nahuli o na-delay po ang inyong pagpasok kay Sumbungan Channel, please i-replay nyo na lang po ito. At sana po, para ito yung umalat po sa buong lalawigan ng Laguna, paki-likes and share po ito. Dahil ngayon pa lang po ay wala pa pong nakakaalam nga ito ang mangyayari. Ito ang mangyayari sa July 27, 2026. Ayan na po si Jingjing. Nanggugulo na naman po, nanggugulo kay Sumbungan Channel. Debate tayo. Jing, ganito na lang, Jing. Gusto mo makipag-debate sa akin doon kay Perle Diasma. Kay Perle Diasma ka makipag-debate. Huwag sa akin. Wala akong oras makipag-debate ngayon. Ang sa akin lang, naglalahad ako ngayon nga maging possible itong mangyayari sa barangay SK election. Magandang good morning to. Magandang umaga po, Eddie Taduran. So, ayan po, inilalahad ko lang po ang dapat ilalahad ngayong umaga. Nga, wag na po kayo mabibigla sa SONA ni BBM sa Lunes, July 27. Kung ganyan po talaga ang naging kapalaran ng Pilipinas po, there is a way, there
is a way? There is a way na tayo'y makausbong naman po sa korupsyon ng Pilipinas. Sa palagay ko, meron pa akong pag-asa. May pag-asa pa po. Kahit sabihin natin bayad ng AFP, bayad ng PNP, bayad ng NBI, bayad ng Ombudsman, bayad ng DILG, lahat po ng ahensya ng gobyerno bayad na po eh. Wala na po tayong malalapitan nga ating mapagsumbungan ng ahensya ng gobyerno. Sino-sino na lang po ang ating magiging kakampi. There is a way na tayo'y umusbong naman po ang Pilipinas. May pag-asa pa ba tayo? As of now, we have nothing to do with it. Prayer is the powerful. For me, what is prayer without action? Manalangin po tayo, kahit lumuhod po tayo yan. Yan sa kalsada, lumuhod ng papuntang crossing. Without action, useless po ang ating pag-pray. Kunti po mga pari, nag-away-away na po mga pari ngayon nga may mga maleta-maleta mga pari, yung ibang mga pari ay DDS. Lahat po. Can you notice kung ano po nangyayari sa bansang Pilipinas? Lahat ng kriminalidad ay bumabalik na po. Ang pagnanakaw ng mga motor, sa lahat po, robbery lahat, kidnapping, rape, mga drugs, nagsibalikan na po lahat. Kilala niyo man, siguro hindi niyo kilala si Mima Alicia. Yan po ay kasabayan ko po yan. No? Kung hindi niyo po alam, kasabayan ko po yan 2016. No? Ay, hindi. Kilala ko na yan si Mima. Yung pangit pa lang yan. Pero kasabayan ko po yan 2022. Lahat po kaming BBM Sara Vloggers nagsama-sama na po. Doon po sa ano ba to? Doon sa arena ng INC. Kaso hindi ka kilala ko na sila ang mga BBM vlogger kasi naging BBM vloggers din po ako ng 2022. Nagkita-kita po kami sa isang mga event ng mga caravan po, no, ng BBM Sara. Nandun po ako lagi sa Manila noon. Pero dito po ako nag-concentrate sa Laguna, yung BBM Sara, kasi naging vlogger din po ako ng BBM Sara. Hindi lang po ako napasama sa Ensaymada Vloggers kasi dapat pupunta ako doon kasi nagpatawag nga itong si Trixie Angeles. Siya po ang aming social media. Siya po ang aming leader doon, si Trixie Angeles. Si Atty. Trixie Angeles po yung aming leader. Nagpatawag po si Atty. Trixie Angeles doon. Lahat po ng BBM Sara Vloggers. Pagdating po doon sa staff house, staff building po sa Quezon City. Tingnan nyo po. Kaya po binansagan po ng Ensaymada Vloggers. Kasi ang pinakain, no? Kasi marami pong hindi nakapunta coming from Mindanao ng Visayas doon sa mga BBM Sara Vloggers. Problema po, dapat po mapasama ako doon sa Ensaymada. Na traffic po kami sa SLEX. Sobrang traffic kaya nahuli po ako. Hindi po ako napasama sa Ensaymada Vloggers. Buti na lang. At hindi po ako napasama doon sa Ensaymada Vloggers. Kasi yun lang po ang pinakain ni BBM. Ensaymada. Kaya nabagsakan po, bansagan ng Ensaymada Vloggers po ang mga vloggers po ni BBM Sara dahil ang pinakain lang po ay puro Ensaymada. Magandang umaga, Chairman, CNF.
FCIC Bato. So, nahuli ka na bro. Tol, no? Nahuli ka na, i-replay mo na lang. Nga akin pong ina-anunsyo ngayon. Akin pong inilalahat nga possible sa SONA ni BBM sa Lunes, July 27, kanyang i-anunsyo nga i-postpone na naman ang barangay elections ngayong November 2, 2026. Hanggang dito na lang po muna si Sumbungan Channel, Sumbungan ng Kalamba, o Sumbungan ng Laguna. Sana'y makapag-komento po kayo na sa inyong puso't damdamin pag ito'y maipostpone na naman po at kanilang ipinapalawig ang sulat sa buong barangay ng Pilipinas. Wag na po tayo magpalinlang sa kumakalat na papel na ayuda daw. Pero nakalagay po sa papel. Meron po akong kopya niyan. Hindi ko lang po kasi naka-live po tayo ngayon. Nga ang nakasulat sa papel ay ayuda coming from national. Pero doon po sa pinakababa ng sulat, nakalagay doon, revision. No, revision po ng local code, the government of the Philippines. Pwede po debate kayo ni Ate Jing. Di, race, dapat ang makipag-debate ito kay Jing, sila Perry Ledesma. No? Silang dalawa ni Perry Ledesma ang mag-debate. No? So, ayan o, hanggang dito na lang po si Sumbungan Channel ng Calamba City, Laguna. Naway nakapagbigay din po ako ng konting, points of view po sa inyo. Posible po mangyayari. Siguro makikita niyo po yung mamaya, kasi lalawig po yan. Nakalat po yan sa social media. I don't know if he is radio commentator. Nakapagbigay lang po ako ng, alam mo lang po yung utak ko, ay lagi pong naglalaro. No? So, yan lang po ang aking, ngayon, ilalahat po, na wag na po kayong magulat sa darating July 27, 2026, kung i-announce man ni BBM nga i-postpone na naman ang barangay SK elections this coming November 2. Until then, may God bless Calamba City, Laguna. May God bless Laguna. May God bless also to our Governor Sol Aragones. Keep it up. Yan lang, Gov Sol. Keep it up the good work. Hayaan mo yung mga tumutuligsa sa inyo. Alam ko po yung madami pong mga dami account. Hayaan mo sila. Tuloy-tuloy lang po, Gov Sol, sa iyong gawain. Kung ano po yung mega clinic po, I have no doubt on it. Tuloy-tuloy niyo po lang, Gov Sol, ang iyong ginagawa. Nandito lang po kami, sumusuporta sa iyo. Lalong-lalo na si Sumbungan Channel. I always support you, Gov Sol. Ngayong umaga, Clarita Empleo, Benny Pacifico. Sorry, this is my last word. I-replay nyo na lang po at inyo pong i-likes and share. Hanggang dito na lang po si Sumbungan Channel. Till then, bye.